Magandang araw sa ating lahat. Ako si Joy Mauricio Lagan Mariano mula sa BSc 3 Major in Filipino, ang unang magtatalakay sa aming paksaing pamahayagang pangkampus. Hindi na bago ang salitang pamahayagang pangkampus sa ating mga isip. Alam ko rin na ang iba ay marami nang nababasang pamahayagang hindi lamang pang-campus ngunit ang iba't ibang mga balita na ating nakikita. Kaya sa aking pag-uumpisa ay ating alamin ang paghahambing ng pambansang pahayagan at sa pang-campus na pahayagan. Ang pahayagan ay isang inilimbag na publikasyon ng mga balita na inilathala at ibinibenta. Ang pangunahing layunin ay upang makapaghatid ng balita sa mga mambabasa. Pinipilit na ipaliwanag ang laman ng balita, ang mga pamamaraang ginamit, gayon din ang mga puna at opinyon. Ang iba pang ang layunin ay upang manlibang at magturo. Ito ay may mga larawan, karikatura at iba pang mahahalagang lathala. Ang pahayagang inilathala sa araw-araw ay tinatawag na pang-araw-araw na pahayagan. Ang pahayagang inilathala minsan sa isang linggo ay tinatawag namang lingguhang pahayagan. Ang pambansang pahayagan ay madaling mabili kahit nasaang panig ng ating bansa. Ang pahayagang inilathala sa mga paaralan at pinamatnugutan ng mga mag-aaral ay tinatawag na pahayagang pampaaralan o pang-campus. So, ayun po yung paghahambing na ginawa nila sa tatlong pahayagan. Kundi ang pahayagang pang-araw-araw, ang pahayagang panglingguhan at ang pahayagang pampaaralan o pang-campus. Pag sinabi raw po na pang-araw-araw, ito yung pahayagang inilathala sa araw-araw. At pagpahayagan naman po na lingguhan ay syempre ito po yung pahayagan na minsan sa isang linggo ay tinatawag. Tapos ang isa naman pong pahayagan ay ang pahayagang pampaaralan na ang nakalagay doon ay ang mga pangyayari o mga balita sa paaralan o campus. Ang susunod naman po ay ang dalawang kategorya ng pambansang pahayagan. Ang una ay ang popular o tanyag na pahayagan, ang pangalawa naman ay ang mabigat o may katangiang pahayagan. So ating alamin kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. Ang una na popular o tanyag na pahayagan ay ang mga inilathala rito ay ang mga balitang hinggil sa mga tanyag na isyu, madaling basahin ang mga artikulo at maraming mga larawan. So sinasabi rito na ang popular o ang tanyag na pahayagan ay mga balita na madaling basahin ang mga artikulo or more on pictures ang nakalagay. Dito rin makikita yung mga issue na tanyag or sikat. Ang pangalawa naman ay ang mabigat o may katangiang pahayagan. Ang mga binibigyang diin dito ay ang maraming mga seryosong paksa at marami ring larawan. So parehas itong dalawang kategoryang ng pambansang pahayagan na may mga larawan, ngunit ang pagkakaiba nila ay sa unang pahayagan o ang popular o tanyag na pahayagan ay tungkol sa mga issue na tanyag. Doon naman sa pangalawa na ang mabigat o may katangiang pahayagan, dito yung parang seryosong mga balita at paksa. Ngayon naman ay dumako tayo sa kodigo ng etika ng pamahayagang pang-campus. So ating alamin ang iba't ibang kodigo or etika ng mga pamahayagang ito. Lahat ng mga pahayagang pang mag-aaral sa buong mundo ay kinakailangang igalang dahil sa pangunahing paniniwala sa karapatang pantao. Kinakailangang manatili ang mabuting katangian sa pagsulat, gayon din ang mataas na pamantayan sa pag-uugali. Ngayon naman, ang aking mga babanggitin ay ang mga kodigong dapat ipatupad sa pampaaralang pamahayagan. Una, isulat ng wasto at walang pagkiling ang mga balita sa pamamagitan ng mga katibayan. Ang lahat ng ipapahayag ay may kalakip na responsibilidad. Pangalawa, ilahad ang pagkakakilanlan bilang kinatawan ng mga mag-aaral bago isakatuparan ang pakikipanayam. Pangatlo,
Huwag pigilin ng editor ang malayang pananaw ng mga mag-aaral sapagkat dito'y taliwas sa patakarang pang-editorial. Pang-apat, dapat ilathala ang paghingi ng paumanhin sa sandaling may nagawang pagkakamali o pagkukulang. Panglima, itaguyod ang kalayaan ng pamamahayag sa pamamagitan ng matapat na pangangalap ng mga balita batay sa katotohanan. Pang-anim, igalang ang sikretong pinagmulan ng mga impormasyon, gayon din ang pribadong pinagmulan ng katibayan. At ang panghuli, maging pamilyar sa mga batas ng lebelo ng patakarang ipinatutupad sa pamamahayag ng bansa, gayon din ang kasunduang internasyonal hanggat hindi nagiging sagabal sa malayang pamamahayag o ang pangangailangang mapabatid sa publiko ang mga mahalagang pangyayari. Sa bawat pagsisikap, kailangang ganap na manatili ang kalayaan, makatwirang pakitutungo sa bayan, at mabuting panlasa sa pamamahayag. Ang pamamahayag opisyal ng mga mag-aaral ay may kaakibat na responsibilidad. So, ang 7 kodigong ito na dapat ipatupad sa pampaaralang pamahayagan ay naipaliwanag na noon sa mga naunang nag-report. So, madali na po siyang intindihin kaya mag-self-learning na lamang po kayo at kung may mga katanungan, maaari nyo po akong i-chat o i-message para sa mga karagdagang impormasyon. Yun lamang po. Thank you.